naging malakas na bansa at naging bansang makapangyarihan at bansang bumabagsak. Ano? Kaya sabi dito sa Daniel 7, Daniel 2, ang sabi po rito, Daniel 2, ano? Sabi rito ay, nang magkagayon ay nahayag ang lihim kay Daniel at isang sabi nito, ang lihim kay Daniel at isang pangitain sa gabi. Nang magkagayoy, pinuri ni Daniel ang Diyos sa langit. Si Daniel na sumasagot na nagsabi, purihin ang pangalan ng Diyos magpakailanman, sapagkat karunungan at karangalan ay Kanya. At Kaniyang binabago ang mga panahon at mga kapanahunan. Siya'y nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya'y nagbibigay ng karunungan sa marunong at ng kaalaman sa makakaalam ng unawa. Kaya nga ano ang sabi daw? Siya pala din ang naglalagay sa pagiging hari mo at siya din nag-aalis. Ano? Kaya makikita natin dito mga kapatid yung kwento, ano? Na kung paano si Nebuchadnezzar ay nanaginip. At sa panaginip niya ay isang imahe na pinahulaan sa mga manghula. Hindi walang makahula. Buti na lang nandun si Daniel para yun ay explain niya, no? At sinabi niya, ikaw hari, ikaw yung ulo na ginto. At pagkatapos mo ay magkakaroon ng Medo-Persia. At pagkatapos ng Medo-Persia ay yung Greece, ano? Pagkatapos ng Greece ay yung Roma. Ay mayroon pang paa. Kaya yan po yung pagdating po sa binti, yung kakaibang hayop, ay doon po tayo titigil na lang. Doon mo tayo magsisimula, ano? Kaya sapagkat ang Daniel 11, kapag binasa mo naman yan sa 1, ay kung paano sila umahon, ano? Kung paano yung kanilang mga paging bansang makapangyarihan at pagbagsak. Ngayon po ay simulan po natin dito sa Daniel 11:39. Na, yun tayo. Ang sabi po dito, sa 37 na lang tayo, ano? Para ito ay ano. Wawalang bahala niya ang mga Diyos ng kanyang mga magulang. O nasa man ang kanyang mga babae. O pakundanganan man ang sinumang Diyos, sapagkat siya'y magmamalaki sa lahat. Kundi bilang kahalili ay parangalan niya ang Diyos ng mga katibayan, at isang Diyos na hindi nakikilala ng kaniyang mga magulang ay kaniyang pararangalan ng ginto, pilak at mga mamahaling bato at ng mga maligayang bagay. At siya ay babagsak ng mga matibay na kuta sa tulong ng ibang Diyos. Sino mang tumilala sa kaniya ay mananagana ng kalwalatian at pagpupunuin niya sila sa marami at kaniyang babahagihin ang lupa sa halaga. Kaya po daw, no? Anong sabi daw po dito ay sinasabi niya, kikilala siya ng Diyos na hindi kilala ng kanyang magulang. Alam niyo po ang Catholicism, galing po yan siya po yung dating apostolic. Ano? Kaya lang siya ay napasok ng pagan, ano? Ng pagan ay iba na yung kanilang kinilalang Diyos. At sabi siya ay magmamalaki siya. Ano? Magmamalaki daw ito at paparangalan niya ng mga mahalagang bato. Kaya makikita niyo ang mga Catholicism, mga kapatid, ngayon ay kinikilala nilang Holy Week, ano? Ay talagang kung paano nila iparada yung kanilang yung Diyos-Diyosan, ano? Ay halos nga sa Lukban nga, halos hindi ka na makadaan sa daan. Ngayon, kasi nandun sila sa nagpaparada ng kanilang mga karo, ano? At yun ay magaganda ang damit, ano? At sila ay naghahandog ng mga pera doon. Kaya nagiging
Sabihin ganito po yung kanilang kalagayan. Ito na po yung yung kakaibang hayop. Nandito sa binti yung bakal. Nasabi doon ay nakita ni Daniel ay ibang hayop siya na dumudurog, Ang kanyang ngipin ay bakal. Ngayon po, dito sa 40, dito po tayo magpo-focus, At sabi dito, sa panahon ng kawakasan ay makikipag-alis sa kanya ang hari sa timugan. At ang hari sa hilagaan ay paparoon laban sa kanya na gaya ng isang ipo-ipo na may mga karo at may mga ngabayo at may maraming sasakyan at kaniyang papasukin ang mga lupain at aabot at lalagpas. Saan daw po? Sa panahon ng kawakasan. Dito po kung ating titingnan, ito pong hari ng timugan ay makikipag-alid daw sa kanya. At ang hari sa haligaan ay paparoon. Parang kumbaga sa po mga kapatid, ay itong hari lang doon sa timugan ay galit lang sa kanya. Pero yung nasa hilagaan ay pupunta doon at may mga dalang karo. O sabihin ay may mga dalang sundalo, nilusob siya, Nasabi dito, paparoon sa kanya gaya ng ipo-ipo, sabihin mabilis. At mga karo at may mga ngabayo at maraming sasakyan at kaniyang papasukin ang mga lupain at aabot at lalagpas pa. Ngayon po, yung Roman Empire, nung siya ay naghari na, sapagkat ang kanyang panahon ay dumating na, Kaya makikita nyo mga kapatid na nagkaroon ng mga gera dito. Kapag ka sa Daniel ka, makikita mo po dito yung mga kaharian na sa pamagitan ng pakipagdigma, sila ay nagiging makapangyarihan. Kung sino manalo sa buong bansa na yon o buong lupa ay siya yung hari, di ba? Tulad kay Nebuchadnezzar, siya yung kinikilalang makapangyarihan sa kanya at siya ay tinatawag siyang, kumbaga sa kanyang kaharian ay siya ay leon, di ba? At pagkatapos naman yung Medo-Persia ay siya naman ay leopardo, uso na may tatlong kagat-kagat na buto. Pagkatapos nun ay yung Grisya naman ay leopardo na may pakpak. Pero itong pang-apat, ay isa siyang kakaibang hayop. Hindi ma-describe ni Daniel, kasi may ilang ulo, wala naman sa panahon nila ng ibang ganun na hayop na may ilang ulo. So, symbolical po siya, na ito'y kinakatawan ng Roman Empire. Pero sabi doon ay makikipag-alit sa kanya ang Grisya. Yung title ay yung nasa timugan. Pero nasa hilagaan ay lumusob sa kanya na may mga dalang karo. Alam niyo po, ang history ng Catholicism, dito po sa Elerites na sinabi, yung panahon pala ng kawakasan mga kapatid, hindi yung panahon na magwawakas na ang mundo, sabihin ganun. Kundi, ang binabanggit po pala doon, ay ito po yung hula sa kanya. Yung prophecy, kung hanggang saan lang siya. Ang sabi po rito sa GC, 266.3, ang sabi dito, the period here mentioned 40 and 2 months and 1,203 score are the same alike representing the time in which the Church of Christ was to suffer oppression from Rome. The 1,260 years of papal supremacy began in AD 538 and would therefore terminate in 1798. Kaya yung 1,000 pala na 260 ay hula po yan ng iglesia, ng Catholicism bilang church. Yung mga panahon na po yun, nandun pa siya sa ganung prophecy, hanggat hindi pa siya na-terminate, bayan siya ng Diyos. Kahit na sabihin ay sila ay nasa pagtalikod na nakalagayan kasi meron na silang Diyos-Diyosan noon, di ba? Pero yung kanyang propesya ay matatapos lang noong 1798. At nagsimula daw yan ay kailan yun? 538. 538. So ilang years po yun na siya ay
Kaya nandiyon yung mga pag-uusig, ano? Yung mga Kristiyano sa panahon na yun, actually inuusig na nila. Yung mga nag-aaral ng ano, kaya yung isa sa mga, kapag sa Italy ka pala, kapag ikaw ay medyo, para bang, meron ngang kumain doon sa restaurant, ang sinabi niya, hindi daw siya kumakain ng pork. Sinumbong na agad doon sa Vatican. Sabi, nagpa-practice ng Judaism yun, yung Hudyo. Kinulong. Dinala sa John ng Vatican, pinahirapan. Yan. Kaya nung 1798, ano daw? Ito daw ay kapag sa ang Roma po ay halimbawa ito po yung Europe, ano? Kasi ang lang naman actually ang mundo ay nabubuo lang ng dagat, lupa at saka yung punong kahoy. Tatlo din niya siya, pero ang mundo ay nabubuo ng Europe, Asia, at Amerika. Meron pa ba kayo alam na iba? Na ano siya? Kapag European, ay nandiyan po yung Italy. Ano? Kaya sa Europe po ay, sabihin natin ito yung Italy, no? Yung nandito daw ay galit sa kanya. Pero yung nasa north daw ay pumunta sa kanya, rusubin siya. Sino po yun? Yan po yung Pransya. Kapag tingnan niyo po sa mapa, ano? Ito po ang France, noong 1798 ay nilusob niya ang kapapahan at hinuli si Papa Pio VI. Ano? At hanggang siya ay namatay. Yun po yung hula sa Revolution 13 na hayop na nagkasugat. Ano? Na gumaling. Yan. Dito po sa North, ito po ay Europe lang, ano? Kung titingnan po natin, yung bawat kontinente, may 4 na sulok po yan. Bawat ano po yan ay may 4 din siya na sulok, ano? Yung South at saka West, no? Yung nasa South daw ay galit sa kanya, ito po yung dito yung Greece. Yan, andyan yung Greece, ano? Ang lumusob sa kanya ay nasa North, nahari sa North ay yung France. Yan, ito yung Italy, andito yung Rome, no? Yan, Rome. Kaya yung panahon ng 1798 ay yun yung hayop na nagkasugat. So tuloy po tayo, kapatid. Yung panahon ng New York ay yung bansa Amerika ng makapangyarihan, brother boy. Hindi nila kayang girahin. Anong ginawa niya? Jesuit. Pinasok niya unti-unti ang Amerika ng mga secret agent. Kaya nga ang sabi doon sa sulat ni Alberto, sabi niya, ang una nilang pinasok ay ang Seventh-day Adventist ng Jesuit. Para Para makurap ang kanyang doctrine, Unti-unti na nagumpay siya, nawala ang third angel. At ang kailangan ng gawin ng Diyos ay ibalik yung magkaroon ng reformation ulit.